Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2341 hanggang Kabanata 2350. Kabanata 2341. Mahirap sabihin. Kahit na malalakas ang kasalukuyang 10 kalahok, ang susunod na 99 na kalahok ay halos lahat mga siyam na tribulasyong Demon Sovereign. Kung sila'y magpalit-palitan sa paghamon, delikado pa rin ito. May panganib nga. Ang susunod, makikita natin kung kaya bang ipagtanggol ng 10 kampyon ang kanilang posisyon. Kapag nakatiis sila, tiyak na may secure na nila ang pwesto bilang nangungunang 10 mandirigma. Sa oras na iyon, magpapakita na lang muli ang 10 ng kanilang tunay na lakas, at lilito na ang ranggo ng mga ligaw na mandirigma. Hindi nagtagal, sa ilalim ng mata ng mga manunood, 2 bagong nakalusot ang dumating sa plaza. Sa kanilang pagdating, kumpleto na ang 100 na kalahok. Lahat ng nasa Yaoyu Secret Realm na hindi umabot, ay tuluyan ng nawala ng karapatang magpatuloy. Ngunit biglang, isang makapangyarihang aura ang dumating mula sa malayo, dala ng hangin sa ibabaw ng napakalaking plaza. Ang taong iyon ay nakasuot ng puting balabal na lumilipad sa hangin, may aura ng marangal na pagkatao, at may maamuring anyo sa mukha. Mga tao mula sa pamilyang Maharlika ng Peacock. Sa isang iglap, lahat ng nakadama sa aurang iyon ay napatingin sa figurang nakaputi, isang makapangyarihan mula sa langit ng Demon Realm. Sa sandaling ito, ang mga kalahok na nakapikit at nag-aayos ng hininga sa 10 entablado ay natauhan sa presensyang iyon, tumayo, at tumingin sa makapangyarihan mula sa Demon Realm na iyon. Maging si Yehan ay nakatingin din sa kanya. Sa huli, lumutang ang malakas na iyon sa ibabaw ng 10 entablado, pinag-cross ang mga kamay, at ngumiti. Una sa lahat, binabati ko kayo sa matagumpay na pag-usad. Ang susunod ay ang labanan sa pangkat. Ang bawat ringmaster ay tatanggap ng hamon mula sa sinumang kalahok. Kapag natalo ang isang ringmaster, papalitan siya ng bagong ringmaster. Bawat ringmaster ay tatanggap ng 10 hamon. Ang ringmaster na makakakuha ng 10 sunod-sunod na panalo ang siya namang makakarating sa huling labanan ng 10 pinakamalakas na mandirigma. Sa mga salitang iyon, nagningning ang mga mata ng lahat ng 100 kalahok. Lahat sila'y nakatitig sa 10 ringmaster sa entablado, worry naghahanap ng mapipiling target upang hamanin. Para sa huling 10 pwesto, walang sino mang kalahok ang gustong sumuko. 10 sunod-sunod na panalo. Tahimik si Yehan, ngunit ramdam niya agad ang napakaraming matang nakatitig sa kanya mula sa ibaba ng entablado. Napangiti siya ng banayad at hinaplos ang kanyang ilong, mukha ba siyang madaling apihin. Hehe, simulan na ang labanan sa pangkat. Ang malakas mula sa Demon Realm ay ngumiti, at biglang kumawala ang mga napakalakas na aura ng mga kalahok sa ibaba. Ang buong himpapawid ay napuno ng naglalakihang lakas na parang alon na kumakalat. Sa plaza, isa-isang kumawala ang mga nakakatakot na lakas ng mga nakalusot. Ang tanging paraan upang makapasok sa huling yugto ay hamanin at talunin ang ringmaster. Samantalang ang 10 ringmaster, kailangan nilang manalo ng 10 sunod-sunod na laban upang manatili. Sa oras na iyon, sabay-sabay na nakatingin ang lahat ng mga kalahok sa 10 nasa entablado. Ngunit, ang number 7 ring ay agad na naging sentro ng atensyon. Pagkatapos ng lahat, si Yehan ay kilala lamang ng mga nakasaksi sa kabisera, ngunit ang mga nakasama niya sa Yaoyu Secret Realm na nakaranas ng kanyang tunay na lakas ay lahat na niyang napatay. Kaya't halos walang nakakaalam sa abnormal na kapangyarihan niya. Dahil dito, ang tila simpleng 4 na tribulasyong Demon Sovereign na si Yehan ay naging madaling target sa paningin ng iba. Hoy, Hanye, mukha yatang tinuturing ka nilang hinog na persimmon na madaling pies aim. Natatawang sabi ni Guman mula sa entabladong katabi. Hindi na lang umimik si Yehan. So what kung ganon? Ang pwesto bilang pang-7 ringmaster ay kanya na. Ang number 7 master ay akin na. Isang 4 na tribulasyong Demon Sovereign, anong karapatan niya para maupo dyan? Interesado rin ako sa kanya. Tingnan natin kung kaya mo akong tapatan. Mabilis na nagsisugod ang mga kalahok papunta sa entablado ni Yehan, at maging sila ay nagkakabanggaan para lang makalapit. Mga hanghang, hindi nila alam na ang halimaw na yan ay hindi basta-bastang 4 na tribulasyong Demon Sovereign. Bulong ng mga manunood.
Alam nilang sa kabisera, napatunayan na ni Yehan na isa siyang halimaw na hindi masusukat base sa antas lamang. Hehe, nakakaaliw. Mukhang makakapanood muna tayo ng magandang palabas, nakangiting sabi ng isa pang ringmaster, habang ang lahat ng nasa entablado ay napatingin sa direksyon ni Yehan. Sa ngayon, siya ang pinakapaboritong target. Kabanata 2342. Talagang magandang palabas, pero parang nanunood lang tayo ng mga hanggal na nagpapakamatay. Malamig ang tingin ng ikapitong anak kay Yehan. Ang kalabang minsan na niyang natalo sa lugar ng angkan ng Jushi ay muli niyang nakaharap ngayon sa entabladong ito. Sa sinabi ng ikapitong anak, kumislap ang kakaibang liwanag sa mata ng si Z na laging arrogant. Sa ugali ng ikapitong anak, bihira itong pumuri ng tao, lalo na sa isang apat na tribulasyong demon venerable. Kilalang kilala mo siya, tanong ni Alzishwan na biglang nagka-interes, nakatingin sa ikapitong anak. Kalma lang itong sumagot. Isang taong mas nakakahigit pa sa akin sa talento at pag-unawa, sa tingin mo ba magiging mahina ang lakas niya? Pagkarinig nito, nagningning ang mga mata ni Alzishwan. Siya pala. Hindi nakapagtataka na nakalusot siya. Dahil sa sinabi ng ikapitong anak, napaisip din ang ibang nasa entablado. Maging si Naguman at Suyeking, na nakalaban na si Yehan, ay tila nagulat at nabahala. Sa 10 ringmaster, tanging si Yu Ziying lamang ang tunay na nakakita kung paano tinalo ni Yehan ang ikapitong anak sa guho ng angkan ng Jushi. Grupo ng mga hanggal, iniisip na kayang apihin ang halimaw. Maswerte na sila kung hindi sila ang apihin niya. Malamig na komento ni Shaoli mula sa mga manunood. Ngumiti lang si Chen Liu, ang sinumang susubok apihin si Yehan ay para na ring naghukay ng sariling libingan. Napatigil naman sina Ling Xiao at Ji Hangling, nanginginig ang labi. Kung papipiliin sila ng kalaban sa 10 kampyon, hinding-hindi nila gugustuhin si Yehan. Ilang sandali lang, sa kalangitan sa harap ng number 7 entablado, halos kalahati ng mga bagong nakapusang kalahok ay sabay-sabay nang lumipad papunta sa posisyon ni Yehan, takot na maunahan ng iba. Whoosh! Isang malakas na ihip ng hangin ang damapo, at isang anino ang unang bumagsak sa harapan ni Yehan. Ang bilis ng taong ito ay pambihira, naunahan niya ang lahat. Napahinto ang mga nasa likuran, galit sa loob. Sa paningin nila, si Yehan ang pinakamadaling target sa 10 kampyon. Sa oras na matalo siya, madali nilang makukuha ang kanyang pwesto. Hoy, 4 na tribulasyong Demon Lord, mas mabuti pang isuko mo na ang iyong posisyon. Malamig ang ngiti ng 9 na tribulasyong Demon Lord sa harapan ni Yehan. Kalma lang ang sagot ni Yehan. Isang palakang nakakulong sa balon, paano mo malalaman kung gaano kalawak ang mundo? Tinatanggap ko ang iyong hamon, pero nakakatamad kung isa-isa. Dahil kailangan ko naman ng 10 sunod-sunod na panalo, bakit hindi sabay-sabay? Hindi ba ito labag sa patakaran? Itinaas niya ang tingin at tumingin sa makapangyarihang pinuno ng pamilyang Peacock sa Demon Realm. Ngumiti ito, hindi iyon foul. Pero sigurado ka ba nakakayanin mong sabay-sabayin ang 10? Sa paningin ko, walang pinagkaiba ang 1 at 10, malamig na tugon ni Yehan. Sa sagot niyang iyon, nagulat ang 10 ringmaster. Sa ibaba, lalo namang nagningning ang mga mata ng mga kalahok. Sigurado ka ba? Paano kung matalo ka? Tanong ng isa. Walang halong kasinungalingan, kung may makapagpatalsik sa akin sa entablado, siya ang bagong ringmaster, malakas na sagot ni Yehan. Buzz! Sa iglap na matapos niyang sabihin iyon, nagsisigura ng mga figure ay pataas ng entablado, nakapalibot sa kanya. Para bang gusto nilang tumubol ng dagdag na paa para mas mabilis makarating. Hey! Mga hanggal! Para silang nag-uunahan sa kanilang sariling kamatayan, nakangisi si Guman habang nakatingin sa number 7 entablado. Interesante. Hindi ko pa nakikita kung paano siya lumaban. Tignan natin kung gaano siya kalakas, bulong ni Alzishwan habang nagunat ng katawan, malinaw ang kagandahan, at diretsyong nakatingin sa entabladong kinaroroonan ni Yehan. Sa number 7 entablado, nakapalibot na kay Yehan ang 10 na tribulasyong Demon Lord. Ang kanilang mga mata ay tila mga gutom na tigre at lobo, at si Yehan ang kanilang nakikitang biktima. Klang! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Hawak na ni Yehan ang kanyang itim na bakal na baston. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalangaw-ngaw, malamig at nakakayanig ng kaluluwa. Nag-iba ang mga mata ng 10 na tribulasyong Demon Venerable. Kasabay ng isang iglap, sabay-sabay silang sumugod, at 10 halimaw na hangin ang umikot at umatake kay Yehan. Kabanata 2343. Patayin.
Nakakatakot na halimuyak ng pagpatay ang biglang bomb-alot, at si Yehan, na nasa gitna ng pag-atake ng 10 Tribulations Demon Lords, ay tila nasa isang higop na ipu-ipu, handang lumunin ng sunod-sunod na nakakatakot na pag-atake. Sa paligid ng mundo, lahat ng mata ay nakatutok sa ikapito na entablado ng labanan sa oras na ito. Sino mang nakakita na sa nakakatakot na kapangyarihan sa labanan ni Yehan ay alam na kahit magsama-sama pa ang 10 Tribulations Demon Lords, hindi nila matatalo si Yehan, lalo na't hindi nila kayang agawin sa kanya ang posisyon bilang pinuno ng arena. Walang sino man ang makakaagaw ng posisyong ito bilang kampyon, maliban na lang kung kusa ko itong ibigay. Biglang, nanginig ang palad ni Yehan, at ang bakal na pamalo sa kanyang kamay ay umindayog palabas sa lahat ng direksyon. Ang malakas na galaw ay nagwasak sa lahat ng mahika, at lahat ng nasa paligid ay guguho sa hampas ng kanyang baston. Ding ding ding! Sa isang iglap, nagalingaw-ngaw ang tunog ng banggaan ng mga sandata sa entablado. Nang hamampis ang pamalo ni Yehan, lahat ng sandatang tumama dito ay agad na nataboy. Ang bawat isa na may hawak ng sandata ay napilitang umatras ng sunod-sunod, takot na takot sa mukha. Ang lakas ng pamalo ng binata ay higit pa kaysa sa Demon Emperor, hindi nila ito mapigilan. Tatao pa ba talaga siya? Bulalas ng mga kalahok na hindi pinalad makakuha ng pagkakataon kanina. Nakakagulat na ang isang binata na Demon Master lamang sa antas ng 4 Tribulations ay ganito katapang. Sa isang iglap, nabalutan ng malamig na pawis ang kanilang mga mukha. Kung ang 10 Tribulations Demon Lords ay hindi makapigil sa kapangyarihan ng binata, paano pa sila kung mag-isa nilang haharapin ito? Ang resulta ay hindi maisip. Nang makita ng lahat na umatras ang 10 Tribulations Demon Lords sa ikapitong entablado, nagtinginan ang mga pinunong hindi pa nakakasaksi sa tunay na lakas ni Yehan. Ang isang Demon Venerable ng 4 Tribulations na nagpapa-address ng 10 Tribulations Demon Lords, hindi ito basta simpleng hamon sa mas mataas na antas, kundi pambihirang tapang at kapangyarihan. Hindi ako nabigo sa kalaban na ito. May ngiting lumitaw sa mukha ni Cheesy. Una rin niyang nasaksihan ang lakas ni Yehan, at mas lalo nitong pinupukaw ang kanyang pagnanais na makipaglaban. Talagang kakaiba siya. Hindi na nakapagtataka kung bakit maihahambing siya sa impermanence pagdating sa talento at pagkaunawa. Kumislap ang matinding sigasig sa mga mata ni Ao Zishuan. Palagi siyang interesado sa mga pambihirang talento, at ngayon ay malinaw na nakatuon ang kanyang interes kay Yehan. Mukhang may naiibang nilalang nga sa labanang ito ng 10,000 lahi. Higpit kuyom ang martilyo ng munting overlord, puno ng alab ang mukha. Ngunit sa mga nakakaalam ng abnormal na lakas ni Yehan, hindi nakapagtataka ang kasalukuyang sitwasyon. Gamit lang ba ninyo ang kakarampot na lakas na yan para agawin ang pagiging kampyon? Ngumiti ng malamig si Yehan, sinulyapan ang mga nanginginig na figures sa paligid, at sinabi. Hindi para sa inyo ang trono ng kampyon. Ngayon, kusa ba kayong bababa, o gusto niyong ako pa ang mag-anyaya sa inyo pababa? Nang marinig ito, nanginginig ang mga mukha ng 10 Tribulations Demon Lords. Kahit saglit lamang silang nagharap kanina, damang-dama na nila ang nakakatakot na kapangyarihan ni Yehan. Ngunit sila'y nandito para makipaglaban, ang umurong ngayon ay tiyak na ikahihiyan nila. Nang wala silang sagot, biglang nanlamig ang mga mata ni Yehan. Lumayas kayo! Isang malakas na sigaw na parang kulog ang umalangaw-ngaw. Ang nakakatakot na lakas ng tinig ay kumalat mula kay Yehan, parang unos na dumaluyong sa paligid. Namula ang mga mukha ng 10 Tribulations Demon Lords at isa-isang natangay palabas ng entablado. Para bang ang lakas ng tinig ay tumago sa kanilang katawan at kaluluwa, nagpapaalab sa dugo na hindi nila mapatahan. Sa oras na iyon, sa ikapitong entablado, si Yehan lamang muli ang natitirang hamon. Kahit sabay-sabay pa ang pag-atake ng 10 Tribulations Demon Venerables, na ipagtanggol niya ang kanyang pwesto bilang pinuno ng walang kahirap-hirap. Ngayon, wala nang naglakas loob na maliitin siya o hindi pansinin ang matapang na binata sa ikapitong entablado. Hehe, nakakaaliw na kalaban. Tayo naman ang susunod. Dahil may nanguna na, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Tapusin na natin ito minsanan. Ano sa palagay ninyo? Sa ikalawang entablado, gumisi ang ika-4 na anak, naglalaman ng mabangis na layunin sa labanan, at tumingin sa mga pinuno ng iba pang entablado. Gusto ko ng minsanan. Pagkatapos alisin ang mga walang kwenta, saka na tayo magtuos para sa ranggo ng 10 pinakamalakas. Sabi ni Guman habang umuugong ang leeg at kumuyam ang dambuhalang kamao. Kahit hindi nagsalita ang ibang Harmoniro, ang sabay-sabay nilang hakbang ay patunay ng kanilang desisyon.
Nang makita ito, natutok ang mga mata ng lahat ng manunood. Ramdam nila ang nakakatakot na aura mula sa mga kampyon. Buzz! Buzz! Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang hangin at 8 figure ang biglang sumugod pababa mula sa entablado, dumiretso sa mga kalahok na nakalusot. Sumabog ang nakakatakot na labanan sa gitna ng arena, ang 8 figure ay ang 8 pinuno. Samantala, si Yehan ay nakatitiyak na sa kanyang posisyon. At sa ikaunang entablado, hindi pa rin kumikilos si Ao Zishuan, ang kanyang kakaibang mga mata ay nakatitig ng matindi kay Yehan, puno ng matinding sigasig. Kabanata 2344. Tinitigan ni Yehan si Ao Zishuan, at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang ngiti sa mga mata ni Ao Zishuan ay mas lalong lumalim. Mula sa tingin nito, dama ni Yehan ang kakaibang aura. Ngunit hindi nagbigay pansin si Yehan kay Ao Zishuan. Sa halip, tumingin siya sa plaza kung saan sumiklab ang isang nakakatakot na labanan ng grupo. Ang 8 kampyon ay sabay-sabay na hinamon ang lahat ng mga kalahok na nakalusot. Napakagarbo ng tagpong ito. Ang matinding pagyanig ay halos yumanig sa buong plaza. Sa ilalim ng mabagsik na puwersa ng 8 pinuno, wala pang 10 minuto, napaligiran na sila ng mga natalong tao. Nagkalat ang mga natamba, at maging sina Ling Xiao at Ji Hongling ay hindi nakaligtas. Pagkatapos talunin ng 8 kampyon ang mga kalahok sa isang sabayang labanan, lumitaw na rin ang pansamantalang ranggo ng 10 pinakamalakas na mandirigma. Natapos ang malawakang labanan. Maliban sa 8 kampyon, wala nang nakatayo sa plaza, pati sina Ling Xiao at Ji Hongling ay bumagsak din sa parehong kapalaran. Si Ao Zishuan naman, na hindi pa man gumagalaw, ay walang sinumang makayanang umuga sa kanyang posisyon. Bagaman tila lumabag ito sa mga patakaran, ginawang halimbawa si Yehan. Hanggat hindi pinipigilan ng Peacock Royal Family sa Sky Demon Realm, hindi ito maituturing na pandaraya. At sa totoo lang, kung ang 10 pinuno ang nais talunin, tanging sina Ling Xiao at Ji Hongling lamang ang may bahagyang pag-asa. Ang iba pang nakalusot na kalahok ay wala ng tsansa. Sa labanan ng 10,000 lahi, tanging ang makakapasok sa 10 pinakamalakas ang nagiging bida. Ang iba'y nauuwi na lamang bilang mga taga-suporta. At ngayon, kahit walang natatalo sa 10 kampyon, pansamantala nang lumitaw ang kanilang ranggo. 1. Ao Zishuan. 2. Ika-4 na anak. 3. Ika-7 anak. 4. Yu Ziying. 5. Xiao Baodao. 6. Guman. 7. Yehan. 8. Isang henyo mula sa Peacock Royal Family. 9. Zuyeking. 10. Isa pang henyo mula sa Peacock Royal Family. Bumalik ang lahat ng kampyon sa kani-kanilang entablado at nanatiling matatag ang kanilang pwesto. Napaka-interesante. Ito ang unang pagkakataon na nabuo ang 10 kampyon sa ganitong paraan. Sa kasaysayan ng labanan ng 10,000 lahi, ngayon lang ito nangyari. Walang makatalo sa kanila ngayon, kaya't sila ang pansamantalang 10 pinakamalakas. Ang tanging hindi pa tiyak ay ang kanilang eksaktong ranggo na malalaman lamang kapag nagsimula na silang magtuos. Hehe. Sayang sina Ling Xiao at Ji Hongling. Kung hindi lang sila nasugatan ng malubha ni Hanye sa Yaoyu Secret Realm, malamang nakapasok din sila sa 10 kampyon. Ngunit ngayong taon, malaki ang pagbabago kumpara sa mga nakaraan. Tama ka, dati, halos 2/3 ng 10 kampyon ay mula sa Peacock Royal Family. Pero ngayon, hati na sila, pantay na ang bilang. Nakatingin ngayon ang lahat ng manunood sa 10 pinuno sa arena dahil magsisimula na ang pinakaaabangang bahagi ng paligsahan. Sa 10 sinaunang entablado, nagtititigan din ang 10 kampyon. Ang mga taga-suporta ay natanggal na, at ang laban ng mga tunay na bida ang susunod. Sa sandaling iyon, muling nagsalita ang eksperto mula sa Peacock Royal Family sa Sky Demon Realm. Nakangiti ito habang nakatanaw sa 10 entablado. Binabati ko kayong lahat. Napanatili ninyo ang inyong posisyon bilang mga pinuno at kayo na rin ang kinikilalang 10 pinakamalakas na mandirigma ngayong taon. Pero syempre, may mas malakas at may mas mahina sa inyo. Kaya ipakita ninyo ang inyong tunay na lakas. Ang huling laban ay isa-isa sa pares. Ang ika-10 ay makakalaban ng ika-9, ang ika-8 laban sa ika-7, ang ika-6 na laban sa ika-5, at ganoon din ang kasunod. Ang mananalo ay maaaring pumili ng hamanin ang mas mataas na ranggo. Sa huli, ang inyong ranggo ay batay sa entabladong inyong kinatatayuan. Nang marinig ito, kumislap ang matitinding sinag mula sa mga mata ng 10 kampyon. Ang bawat isa ay magsisimulang makipagtuos sa katabing kalaban. Katulad ni Yehan, ang kanyang unang makakalaban ay ang ika-8 Hamon Hero.
Kung mananalo siya, maaari siyang umakyat para hamanin ang ika-6, pagkatapos ang ika-5, ika-4, ika-3, hanggang sa makarating siya sa ika-1. At ang ika-1, si Ao Zexuan, ay may malaking bentahe. Hanggat hindi siya natatalo ng ika-2, at hindi rin natatalo ang ika-2 ng iba, isang laban lamang ang kailangan niyang gawin upang ipagtanggol ang kanyang titulo bilang pinakamalakas na mandirigma ng ligaw na lupain. Dito rin makikita ang benepisyo ng mataas na ranggo. Mas mataas ang pwesto, mas kakaunti ang laban na kailangang harapin. Ngunit ang mga nasa mababang ranggo, kung nais umangat, kailangan nilang makipagtuos isa-isa, at dapat manalo sa bawat laban. Hehe, tapos na ang maliliit na laban, ngayon magsisimula na ang tunay na handaan. Sa gilid ng banal na bundok ng Peacock Royal Family, napapalibutan ng ulap at hamog, nakatayo ang mga makapangyarihan ng Peacock Royal Family at ang Haring Daming. Mula roon, tanaw nila ang lahat ng nangyayari sa 10 sinaunang entablado. Pansamantala pa lang ang ranggo. Hindi pa natin alam kung paano mababago ang kanilang mga pwesto matapos ang huling laban ng 10 pinakamalakas. Ngumiti ang isang malakas na pinuno ng Peacock Royal Family habang nakatingin. Punong pari, ano ang palagay mo sa binatang may lakas ng isang demonyo? Mahinahong tanong ni Haring Daming, kalmado ang mga mata, walang bakas ng iniisip. Nag-isip muna ang punong pari bago sumagot. Panginoong Ming, sa lakas niya, tiyak na makakapasok siya sa nangungunang 5. At sa nangungunang 3, muling tanong ni Haring Daming. May 50% posibilidad, tugon ng punong pari na nagsabi ng kanyang tapat na pananaw. Ang nangungunang 5 ay konserbatibong pagtataya lamang. Kung ganoon, hintayin na lang natin ang resulta. Kabanata 2345. Sa 10 sinaunang entablado ng laban, sa harap ng umaasang at nagliliyab na mga mata ng napakaraming manunood, nakapili na ng kalaban ang 10 Hamon Hero. Sa ika-8 entablado, kaharap ni Yehan, isang henyo mula sa angkang maharlika ng Peacock, na may matatalim na mata na parang lawin, ay nagsabi. Magaling ka, tandaan mo ang pangalan ko, ako si Vulture ng Peacock Legion. Sa susunod na bumaba ka, baka magpalat tayo ng pwesto. Narinig iyon ni Yehan at kalmadong tumugon. Tandaan mo rin ang pangalan ko, Hanye. Kung kaya mo, kunin mo ang pwesto ng ika-7 kampyon. Hindi ko kailangang alalahanin ang pangalan ng tauunan. Pero kailangan mong ibigay sa akin ang gusto ko. Agad na lumabas ang kay-abangan ng angkan ng Peacock sa tindig ng Vulture. Mariin niyang tinapakan ang entablado, at yumanig ito dahil sa lakas ng kanyang bitaw. Hawak ang itim na sibat, sumugod siya kay Yehan sa ika-7 entablado. Humahaginit ang hangin. Tumalon si Yehan mula sa lupa, parang tigre na tumatalon sa kabundukan. Hawak ang itim na bakal na pamalo, ibinagsak niya ito pababa. Boom! Sa iglap, ang malakas na banggaan at nakapangangilabot na enerhiya ay nagpasabog sa paligid, at ang espasyo sa paligid nila ay parang nagbibitak. Sa tindi ng sagupaan ng sibat at bakal na pamalo, nanginginig ang katawan ng Vulture. Damaloy sa kanya ang nakamamanghang puwersa, at ramdam niya na parang nawala ng pakiramdam ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, napaatras siya ng paulit-ulit, halos mahulog pa mula sa ika-8 entablado. Namula ang buong mukha ni Mingju, at nagngalit ang dugo sa kanyang katawan. Sa isang banggaan lang, nadama niya kung gaano katindi ang lakas ni Yehan. Sa ganitong lakas, mahirap manalo. Samantala, nagsimula na rin ang mga labanan sa iba pang entablado. Munting Overlord, magtagisan tayo ngayon, tingnan natin kung sino ang mas malakas. Sigaw ng sinaunang mandirigma na parang mabangis na halimaw, sabay hampas ng kamaong pa ng puwersa. Baka inaakala mong natatakot ako. Sagot ng Little Overlord, sabay lusob gamit ang napakalaking maso. Ikaw raw ang pinakamatalino sa pag-unawa sa buong Wilds, pero nalampasan ka na ngayon. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang dating unang anak ng talino sa unawa. Sabi ni Yu Ziying, sabay bunot ng espada na kasing bilis ng kidlat. Tahimik lang ang ika-7 anak, ngunit nang siya'y tumapak sa kawalan, sumiklab mula sa kanya ang liwanag ng matalim na espada, tumugon sa hampas ni Yu Ziying. Alam kong mahirap maging una, pero hindi ako susuko. Sigaw ng ika-4 na anak habang nakatitig kay Ao Zexuan, kapwa niya henyo ng Peacock Royal Family. Habang narito ako, hindi kayo mananalo. Sagot ni Ao Zexuan, sabay bunot ng sibat na kasing puti ng nyebe. Muling tumutok ang mga mata ni Yehan kay Mingju. Sa lakas ng ingay ng mga labanan sa paligid, nag-aalab ang dugo sa kanyang katawan. Mukhang mahirap para sa'yo ang agawin ang posisyon ko. Dumating na ang oras para mabasag ang pangarap mo.
Mariing sabi ni Yehan. Biglang kumilos ang katawan ni Yehan na parang kidlat. Sa paningin ng vulture, parang multo ang anyo niya. Kahit makita niya ang anino ni Yehan, hindi niya masundan ang bilis ng atake. Bago pa man makagalaw ang sibat ng vulture, bumagsak na ang nakakatakot na anyo ng itim na pamalo mula sa itaas. Sobrang bilis at bigat nito kaya hindi na siya nakasabay. Sa desperadong sandali, itinaas ni Mingjo ang kanyang sibat para harangin, ngunit ang lakas ni Yehan ay hindi na niya kayang tumbasan. Kabanata 2346. Kalaunan. Umalangaw-ngaw sa kawalan ng nakakatakot na sigaw kasabay ng pagbagsak ng pamalo. Sa isang iglap, ibinagsak ni Yehan ang kanyang itim na bakal na pamalo sa sibat ng buwiter. Biglang bumuga ng dugo mula sa bibig ang buwiter at tuwid na lumuhad ang kanyang mga tuhod sa entablado ng labanan, sobrang mapatla ang mukha. Sa sandaling iyon, ang lakas ng palo ni Yehan ay malubhang nakasakit kay Mingjo, at ang mabagsik na puwersa ay pumasok sa kanyang katawan, gumayaw ng malupit. Sa mga nanonood, wala nang pagkagulat sa kanilang mga mata habang nakatutok kay Yehan at Mingjo. Si Mingjo ang naghamon kay Yehan, at nakatakda na ang kanyang kapalaran na matalo. Gaano ba kalakas si Yehan? Maraming tao sa mundong ito ang nakasaksi. Susunod, sana mapanatili mo ang posisyon ng number 8 na Panginoon ng Singsing. Malamig na tumingin si Yehan sa buwitreng nakaluhod sa entablado at diretso nang bumalik sa kanyang number 7 na Singsing. Malubha ang pinsala ng buwiter. Kapag natapos ang laban sa pagitan ng number 9 at number 10 na entablado, tiyak na hahamunin ng mananalo ang buwiter sa no. 8. Sa number 7 na entablado, nakatingin si Yehan sa tatlong nakakatakot na labanan sa kanyang harapan. Ang matandang mandirigma laban sa maliit na overlord. Ang marahas na sagupaan nila ay parang dalawang mababangas na hayop, mahirap matukoy kung sino ang mananaig. Itinuloy ni Yehan ang panunood sa tunggalian ni na 7 anak at Yu Ziying. Napakalakas ng espada ni Yu Ziying, ang galaw nito ay parang galing sa isang panaginip, kakaiba at mahirap hadlangan ng karaniwang kalaban na kapantay niya. Ngunit kahit hindi kasing ganda ng estilo ni Yu Ziying, nakikipagsabayan pa rin ang 7 anak. Hindi matalo ni Yu Ziying ang 7 anak, at ganoon din, hindi niya ito kayang pabagsakin. Karapat-dapat ka nga talagang tawaging pinakamahuhusay na henyo ng pamilyang Maharlikang Peacock, pero kung ito lang ang lakas mo, baka sa number 3 na kampyon ka matalo. Sa mga mata ni Yu Ziying, sumiklab ang kakaibang liwanag. Sa isang iglap, biglang lumakas ang kanyang aura at lumantad ang kanyang tunay na antas. Emperador Demonyo sa unang antas. Kailan pa nakapasok si Yu Ziying sa antas ng Emperador Demonyo? Nagulat ang lahat ng nakatingin sa kanya. Sa 10 kampyon, tanging ang una at pangalawang kampyon lamang ang may antas na iyon, ngayon, nadagdagan pa ng isa, si Yu Ziying. Emperador Demonyo pala, itinago niya ang kanyang antas. Kalma lang si Yehan. Kaya pala hindi niya mabasa dati ang antas ni Yu Ziying. Bilang pinakabihasa at matalinong anak ng pamilyang Peacock, hindi na rin nakapagtataka. Yu Ziying? Mukhang kailangan kitang batiin, umakyat ka na sa antas ng Emperador Demonyo. Magaan ang ngiti ng 7 anak habang nakatingin sa kanya. Kaunting kaliwanagan lamang matapos ang mga guho ng angkan ng Jushi, sagot ni Yu Ziying ng walang emosyon. 7 anak, ikaw ba'y Atres, o susubukan mo akong talunin? Ano, siya pala ang 7 anak. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ang binata palang iyon ay ang misteryosong 7 anak. Isang baguhan lang na Emperador Demonyo, bakit ako Atres? Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ng 7 anak, at mula sa kanyang katawan ay sumiklab din ang isang nakakatakot na aura, isa ring lakas ng Emperador Demonyo. Nang maramdaman ng lahat ang puwersa mula kay 7 anak, lalo silang nagulat. Maging si Yu Ziying ay napaangat ang kilay. Ito ay, Emperador Demonyo sa gitnang antas. Ang misteryosong 7 anak ay isa palang Emperador Demonyo sa gitnang antas. Karapat-dapat lang siya, mas mataas pa ang galing niya kaysa sa ika-4 na anak na si Aulay. Ang likas na talino ng 7 anak ay hindi matatawaran. May sabi-sabi na sa buong lupain ng mga barbaro, wala pang nakakahigit sa kanya. Siya ang tunay na numero 1 henyo. Tahimik at mapagkumbaba siya, bihirang lumabas. Pero ngayong lumantad siya, tunay na gamuulat. Sa antas niya bilang Emperador Demonyo sa gitnang antas, baka si Prinsesa Aozeshuan lang ang makakalaban niya ng pantay. Siguro nga, sa kasalukuyan, tanging si Aozeshuan lamang ang pwedeng itabi sa kanya. Kahit mahusay si Yu Ziying, sa harap ng isang tulad ng 7 anak, mas higit pa rin ang huli. Agad kumalat ang maiingay na talakayan sa paligid, at ang mga mata ng lahat na nakatingin sa 7 anak ay puno ng pagkagulat.
Isa lang siyang emperador demonyo sa gitna, natalo na siya ng Ginoo noon. Ang mapanuyang sabi ni Shaoli mula sa mga manunood. Narinig iyon ni Chen Liu na nasa tabi niya at bahagyang nag-iba ang tingin, bago niya inilipat ang kanyang tingin mula kay pitong anak patungo kay Yehan, kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Talagang malalim ang tinatago, may bahid ng ngiti sa mga mata ni Yehan. Noon, hindi niya mabasa ang tunay na lakas ni Yu Ziying at pitong anak. Ngayon na ibinunyag nila ang kanilang tunay na kakayahan, tunay na nakakagulat. Ngunit pareho silang nagtago ng kanilang antas, kaya't naisip ni Yehan kung gaano rin kalakas ang babae sa number 5 na entablado. Emperador demonyo sa gitnang antas. Nanigas ang tingin ni Yu Ziying. Kaunting kaliwanagan lang matapos ang mga guho ng Jushi, tugon ni pitong anak, kapareho ng sinabi niya kanina. Mukhang mahirap talaga kitang talunin. Mahigpit na hinawakan ni Yu Ziying ang kanyang espada. Pero, subukan natin. Pagkasabi niyon, sumayaw ang espada sa kanyang kamay. Sa isang iglap, libo-libong liwanag ng espada ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang mga aninong iyon ay nagbuklod at naging isang nakasisilaw na araw, matindi ang kinang, at diretsyong sumugod sa kinaroroonan ni pitong anak. Kabanata 2347. Yu Ziying? Hanggang ika-4 na yugto ka lang, kaya ngayon, matalo ka na. Biglang iwiniwas-iwas ni pitong anak ang kanyang espada na naglalagablab ng nakakasilaw na liwanag. Ang espada ay sumayaw sa hangin, parang Diyos ang phoenix na lumilipad sa langit. Ngunit sa likod ng engranding galaw na iyon, naroon ang nakakatakot na pagnanais pumatay. Shi! Nagbanggaan ang dalawang estilo ng espada. Ang marangyang anino ng espada ni pitong anak ay walang sagkang winasak ang 10,000 espada sa isa ni Yu Ziying at pinilas ito mula sa gitna. Puff! Sa pagkabali ng kanyang espada, agad bumuga ng dugo si Yu Ziying. Ang kanyang katawan ay napaatras at lumapag sa ika-4 na entablado. Talunan si Yu Ziying. Kung ikukumpara kay pitong anak, may agwat pa rin siya. Sa ngayon, mukhang tanging ang ikatlong prinsesa, si Ao Zexuan, ang kayang lumaban ng patas kay pitong anak. Matapos makita ang pagkatalo ni Yu Ziying, inalis ni Yehan ang kanyang tingin. Malalakas ang mga ito, ngunit isa-isa niya ring hahamunin. Kung nais niyang humarap kay pitong anak, kailangan muna niyang malampasan sina Yu Ziying, Xiao Bawang, at Guman. Sa oras na iyon, natapos na rin ang laban nina Xiao Bawang at Guman. Ang dalawang mabangis na mandirigma ay kapwa sugatan ng malubha. Napanatili ni Xiao Bawang ang kanyang pwesto bilang Panginoon ng Singsing, ngunit halos lantang gulay din siya. Si Guman naman ay wasak ang katawan ngunit nagliliyab pa rin ang apoy ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata. Unti-unting nagtatapos ang mga laban sa iba pang entablado. Sa kabuuan, walang nagbago sa mga pwesto ng mga Panginoon. Hindi nagawang talunin ng ika-4 na anak si Ao Zexuan. Sa ika-10 entablado naman, ang batang Panginoon ng pamilyang Peacock ay nakipaglaban kay Zuyeking, kapwa sila sugatan, at nanatili ang kanilang mga posisyon. Lumakad palabas si Yehan mula sa ika-7 entablado at sumigaw patungo kay Guman sa ika-6. Malaking tao, kukunin ko ang pwesto mo. Nang marinig iyon, tumitig si Guman kay Yehan, ang kanyang mga matay puno ng matinding pagnanais lumaban. Hanye, maaari mong angkinan ang pwesto ng ika-6 na kampyon, pero dapat tayong maglaban. Ayos, gaya ng nais mo. Sumugod si Yehan. Itinabi na niya ang kanyang bakal na pamalo at pinigan ng mahigpit ang kamao. Dumaluyong mula sa kanyang katawan ang pulang kapangyarihan at nagtipon lahat sa kanyang kamao. Nang makita ito, lalo pang nag-alab ang sigla ni Guman. Mabilis siyang sumigaw, at ang kanyang dambuhalang katawan ay naglabas ng nakamamanghang lakas na parang tore ng bakal. Boom! Nagbanggaan ang kanilang kamao sa himpapawid. Ang tunog ay parang kulog, at ang puwersang kumalat ay nagpagimbal sa mga nakapaligid na Panginoon ng Singsing. Puff! Sa susunod na saglit, napaatras si Guman, tumilapon sa ika-6 na entablado, at bumuga ng dugo. Ngunit gaya ng mabangis na hayop, muli siyang sumugod kay Yehan, galit na galit. Si Yehan ang pinakanina nais niyang makalaban. Kahit matalo siya, gusto pa rin niyang lumaban ng buong puso. Umakyat ka na ba sa hamon? Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni pitong anak habang pinagmamasdan si Yehan. Tingnan natin kung ilang antas pa ang kaya mong lampasan. Naghihintay ako sa iyo sa dulo ng landas. Pagkasabi, ibinaling naman ng pitong anak ang kanyang mata sa ika-4 na anak sa entablado. Ang ikatlong entablado ay hindi ang wakas niya, magpapatuloy pa siya. Malaking tao, akin na ang lugar mo. Sa kalagitnaan ng hangin, muling sumugod si Guman na parang halimaw.
Ngunit mas malakas ang kamao ni Yehan, naglalabas ng higit na mabagsik na kapangyarihan. Muli niyang binigwasan si Guman ng buong puwersa. Boom! Parang dalawang bundok ang nagsalpukan. Sa iglap na iyon, muling tumilapon si Guman at bumagsak sa ika-6 na entablado. Umuga ang buong entablado na para bang ang lupa mismo ang yumanig. Damyugo ang gilid ng labi ni Guman, nanginginig ang kanyang mga kalamnan, at daman niya ang di masukat na sakit. Lakas ng halimaw. Matapang si Guman, pero kahit gaano siya katapang, hindi niya kayang pigilan ang puwersang halimaw sa katawan ni Hanye. Ang lakas ng halimaw ay tunay na pambihira at nakakatakot. Ngayon, matapos talunin ni Hanye si Guman, siya na ang kauna-unahang nakalampas sa finals ng 10 mandirigma. Kabanata 2348. Ngayong natalo na ang sinaunang lalaki, natatakot akong si Hanye ay susunod na hamani ng munting overlord. Ang ginamit ni Yehan kanina ay ang kapangyarihan ng isang demonyo, kaya't hindi nayanig ni Guman si Yehan ng sunod-sunod, ngunit hindi rin pinatay ni Yehan si Guman. Sa kapangyarihan ng isang demonyo, ngayon lang ako nakatagpo ng ganyang tao. Hindi nakapagtatakang ganun siya kabangges. Ang mga Panginoon ng singsing sa iba pang entablado ay napatingin sa posisyon ng ika-6 na battle ring. Ang kapangyarihan na ginamit ni Yehan kanina ay nagdulot ng kaba sa kanilang mga puso. Walang nakaalam na taglay ni Yehan ang ganoong nakakatakot na lakas ng isang demonyo. Ngayon, mas kahanga-hanga pa siya kaysa dati. Kahit dalhin pa siya sa Central God Territory, sapat na siya upang mamangha ang lahat. Ngunit, ang taong ito rin ay may kakayahan na magpaibig sa akin. Ang ganitong pambihirang lalaki, kung makita siya ng tinatawag na patay na phoenix, tiyak na kakaiba ang magiging tingin sa kanya. Ang sulok ng labi ni Alzishwan ay kumerba, nagpakawala ng ngiti na kayang akitin ang sinuman. Sa kanyang mga matang kaakit-akit at mapanukso ay kumislap ang liwanag habang nakatingin siya kay Yehan. Ang kasalukuyang Yehan ang tunay na nagpatibok ng kanyang damdamin. Noon, simpleng interes lamang ang nararamdaman niya kay Yehan. Sa oras na iyon, bumaba si Yehan at humarap kay Guman. Nakangiti siya habang tinitingnan si Guman na dahan-daang bumabangon. Malaking mama, gusto mo pa bang lumaban? Sa narinig, bahagyang kumislat ang labi ni Guman. Tumayo siya, pinunasan ng dugo sa gilid ng bibig, ngumisi at nagsabi, hindi na kita lalabanan, baliw ka. Hindi kita kayang talunin. Pero talagang walang awa ka. Huwag mo kong sisihin dyan. Sagot ni Yehan habang kumikindat. Dahil dito, mariing tinapik ni Guman ang balikat ni Yehan at nagsabi, ibibigay ko na sayo ang posesyong ito, pero siguraduhin mong bugbugin ng husto ang munting overlord na yan. Pagkasabi nito, diretso siyang lumipat sa ika-7 battle platform. Kung natalo siya, ang kanyang pwesto ay kay Yehan na, at ang kay Yehan ay mapupunta naman sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Yehan, ngunit nakatuon na ang kanyang paningin sa binata sa ika-5 battle platform. Ang lakas ng taong ito ay kasing bangis ng kay Guman, o mas higit pa. Gusto mo akong hamanin. Ramdam ang unti-unting lumalabas na fighting spirit mula sa katawan ni Yehan, dahan-daang inilagay ng munting overlord ang mabigat na maso sa kanyang balikat at malamig na nagtanong. Siyempre, sabi ni Yehan habang lumalapit. Interesado rin ako sa pwesto ng ika-5 kampyon. Tanging sa pagtalo sa'yo ko lang may pagpapatuloy ang pag-akyat. Kung gusto mong bugbugin ako, subukan mo. Malamig na tugon ng munting overlord habang itinaas niya ang mabigat na maso. Ang isang hampas nito ay tiyak na makakapatay ng karaniwang kalaban. Kung ganun, maghanda kang masaktan. Ang ngiti sa mukha ni Yehan ay nawala. Sa isang iglap, ang kanyang katawan na tila kidlat at hangin ay mabilis na gumalaw. Sa kisap mata ay nasa ika-5 battle platform na siya, at ang kanyang bakal na pamalo ay buong puwersang ibinagsak patungo sa munting overlord. Dahil dito, malakas na umatungal ang munting overlord, sabay bagsak ng mabigat na maso sa nagbabagsak ang anino ng pamalo. Boom! Sa isang iglap, nagsalpukan ang dalawang mabangis na armas. Sa ilalim ng tingin ng lahat, namula ang mukha ng munting overlord habang umatras siya ng ilang hakbang, hawak ang mabigat na maso. Sa bawat hakbang niya pabalik ay yumanig ang battle platform, at tumigil lamang siya nang marating ang gilid nito. Nakita ito ni Yehan at bahagyang nagulat. Hindi kayang tapatan ng munting overlord si Hanye. Tila si Yuzing lamang ang posibleng makalaban sa kanya. Ngunit sino ang mas malakas sa kanilang dalawa? Mahirap pang husgahan, bulong ng mga taong nanunood. Roar! Muling umatungal ang munting overlord at sumugod kay Yehan, hawak ang mabigat na maso na tila kayang durugan ang buong entablado. Panahon na para ikaw naman ang masaktan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yehan.
Muling umindayog ang bakal na pamalo sa kanyang kamay, mas mabigat at mas mabagsik, sinalubong ang maso at buong lakas na ibinagsak. Boom! Sa isang iglap, nagbanggaan ang pamalo at ang maso. Ang mabigat na maso ay bumalikwas pabalik at tumama ng malakas sa dibdib ng munting overlord. Dahil dito, sunod-sunod siyang bumuga ng dugo at tumilapon mula sa entablado, bumagsak sa lupa. Nang masaksihan ito, nanlaki ang mga mata ng lahat ng nanunood. Bagamat hindi pinatay ni Yehan ang kalaban, ang bangis ng kanyang kapangyarihan ay sapat upang tuluyang durugan ang munting overlord. Kabanata 2349. Wow! Sa ilalim ng battle arena, muling bumuga ng dugo ang munting overlord. Sa kabila ng kanyang mayabang na mukha, hindi niya naitago ang sakit. Pilit siyang bumangon mula sa lupa at tinitigan si Yehan ng may matinding puot. Sabi ko na sayo, dapat handa kang bugbugin, pero hindi ka nakinig, malamig na sabi ni Yehan na may bahagyang ngiti. Hehe, kung makakasalubong ka ng isang baliw na katulad ni Hanye, imposibleng hindi ka mabugbog, singit ni Goman habang nakangisi. Sa narinig, pinunasan ng munting overlord ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, bahagyang umungol, at diretsyo nang naglakad patungo sa ika-6 na battle platform. Natalo siya kay Yehan, kaya't bababa lamang ng isang pwesto ang kanyang ranggo. Dalawang sunod na panalo, sina Guman at Xiao Bawang, dalawang malalakas na mandirigma, ay parehong natalo. Susunod siguradong hahamunin na ni Hanye si Yu Ziying. Sa ganitong klase ng lakas na parang baliw, tiyak na hindi siya titigil dito. Pero kahit natalo si Yu Ziying kay Qiziao Huachang, isa siyang tunay na Demon Emperor. Bilang pinakamataas na henyo sa kabisera, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay labis ding kaila-hilakbot. Sino kaya ang mas malakas kapag nagharap sila ni Hanye? Hehe, hindi pa malinaw kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa, pero oras na magsagupaan sila, malalaman natin. Magagawa kaya ni Yu Ziying na pigilan siya? Mapagmataas na ngiti ang nasa mukha ni Ao Zishuan. Kanina pa niya pinapanood ang dalawang laban ni Yehan, at ramdam ng kanyang kutob na ang lalaking nakabihag ng kanyang damdamin ay hindi pa ipinapakita ang tunay na antas ng kanyang lakas. Hindi pa siya nakakatagpo ng kalabang dapat niyang seryosohin. Sa mga oras na iyon, sa gitna ng bulungan ng mga tao, nagtagpo ang mga mata ni Yehan at Yu Ziying sa ika-4 at ika-5 battle platform. Sa magkatabing entablado, nagbanggaan ang kanilang mga tingin. Sa kanilang mga mata, sumisiklab ang liwanag at diwa ng pakikipaglaban. Si Yu Ziying man ay matagal nang nagnanais na makalaban si Yehan. Ang ganitong pag-iisip ay nagsimula pa noong nasa mga guho sila ng tribo ng Jushi. Ngunit ngayon, matapos ipakita ni Yehan ang kapangyarihan ng isang demonyo, lalong tumindi ang kanyang pagnanais na labanan siya. Maraming mga manunood ang nakatutok kina Yehan at Yu Ziying. Nakatutok ang lahat sa inaabangang sagupaan, magpapatuloy ba sa pag-akyat si Yehan? O matatalo siya sa espada ni Yu Ziying? Anong palagay mo, maglaro tayo? Nakangiting sabi ni Yehan. Sa narinig, dahan-daang hinawakan ni Yu Ziying ang hawakan ng kanyang espada at kalmadong sumagot, oo. Noon pa sa mga guho ng tribo ng Jushi ay gusto na kitang makaharap. Sa lupang ligaw, ikaw ang unang henyo sa ating henerasyon na nakita kong nakahihigit sa ika-7 anak na si Awatch ang pagdating sa likas na karunungan. Mas mataas ang likas na pagkaunawa kaysa kay Qiziao Huachang. Nagulat ang mga manunood sa paligid. Ito ang unang beses nilang narinig na mayroong isang tao na kayang higaitan si Huachang sa talento at karunungan. Kung totoo ito, pagkatapos ng digmaan ng 10,000 tribo, tiyak na magiging tanyag si Hanye sa buong lupain ng ligaw. Sa talento at pagkaunawa, nakahihigit pa siya kay Huachang. Kung ganun, siya na marahil ang tunay na pinakamalakas na henyo sa lupang ligaw. Bukod pa roon, taglay rin niya ang napakabihirang at nakakatakot na kapangyarihan ng isang demonyo. Isa-isang napatingin kay Yehan ang lahat ng nasa paligid, at hindi maitago ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Kung ganun, simulan na natin. Sabi ni Yehan habang napatingin sa ika-2 battle platform, kung saan halos patapos na ang laban ni Huachang at Aulay. Kita na si Huachang ang may lamang, at sa loob ng 10 galaw, siguradong talo na si Aulay. Klang! Sa isang iglap, hinugot ni Yu Ziying ang kanyang espada. Ang pilak nitong liwanag ay kumalat sa buong mundo, at mula sa kanyang katawan ay sumabog ang nakapangangilabot na aura ng espada, na dumidiin kay Yehan. Sa nakita, agad na sumugod si Yehan, hawak ang kanyang bakal na pamalo, papunta sa ika-4 na battle stage. Giant Spirit Stick. Ito ay isang martial arts na natutunan ni Yehan sa ika-72 baitang ng dambuhalang bato.
Pinipigan nito ang lahat ng lakas ng katawan sa isang punto, at ang kapangyarihan na lumalabas ay parang bomba, napakalakas ng impact. Spy Shadow. Malamig ang ekspresyon ni Yu Ziying. Nanginig ang liwanag ng kanyang espada, isa'y naging dalawa, dalawa'y naging tatlo, at walang katapusang mga anino ng espada ang sumabog sa kawalan. Ang kalangitan sa paligid ay tila naging isang mundo ng espada, at ang hangin ay napuno ng sayaw ng matatalim na sword chi. Kabanata 2350. Napakaganda at napakagarbo ng eksenang ito, ngunit sa likod ng nakasisilaw na liwanag ng espada ay nakatago ang isang nakapangangilabot na ultimate move. Lahat ng enerhiya ng espada ay tila may kakilakilabot na kapangyarihang manayra, at imposibleng malaman kung alin ang totoo at alin ang ilusyon. Gayunpaman, pagdating sa espada, paano matatalo ang kakayahan ni Yehan? Ang espada ni Yu Ziying ay puno ng malas na layuning pumatay, subalit sa gitna ng napakaraming anino ng espada, iisa lamang ang tunay na pag-atake na kayang magdulot ng malubhang pinsala. Sa isang iglap sa gitna ng mga anino ng espada, ang pamalo ni Yehan ay dumiretso at bumaon, tinatagos ang lahat ng ilusyon at lumabas ang isang payak at walang kislap na liwanag ng espada. Mula sa malayo, tila ba tinuhag ng libo-libong liwanag ng espada ang katawan ni Yehan, ngunit wala itong naidulot na tunay na pinsala sa kanya. Wakasan. Isang mababang ungol ang umalangaw sa himpapawid, at kasunod nito'y yumanig ang buong paligid sa tunog ng malakas na pagsabog. Ang mga anino ng espada na pumuno sa kalangitan ay naglaho ng walang bakas sa gitna ng shockwave ng pagsabog. Nagulat si Yu Ziying. Kumislap ang kanyang katawan, at nang bumagsak ang pamalo ni Yehan sa kanyang espada, dumulas pababa ang talim sa kahabaan ng bakal na pamalo. Sa kanilang pagkiskisan, nagsipagsabog ng apoy, at ang liwanag ng espada ay waribang tataga sa limang daliri ni Yehan. Ngunit biglang kumalas ang pagkakahawak ni Yehan, isinara ang kanyang kamay at bumuo ng kamao. Bago pa makareaksyon si Yu Ziying, isang malakas na suntok ang damapo sa kanyang dibdib. Boom! Sa isang iglap, tumilapon si Yu Ziying at lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Ngunit hindi pa tumigil si Yehan. Parang kidlat, muli siyang lumitaw sa harapan ni Yu Ziying. Ang kanyang kamao, mas nakakatakot pa kaysa sa bakal, ay muling bumulusok at tumama sa espada ni Yu Ziying. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng panibagong pagbuga ng dugo, at tuluyan siyang nahulog mula sa battle platform. Sa loob lamang ng dalawang galaw, natalo si Yu Ziying. Sa nakita, nagtuon ng tingin ang lahat. Napakabilis ng pagkatalo ni Yu Ziying, na para bang siya ay kasing hina lamang nina Xiao Bawang at Guma na tinalo rin kanina. Napakabilis niyang natalo si Yu Ziying, parang muli nating minamaliit ang taong ito. Matapos niyang pabagsakin si Yu Ziying, anong antas na kaya ang mararating niya? Tanong ng iba pang mga kampyon na nasa entablado habang nakatitig kay Yehan. Sa ikaapat na battle platform, bumaba si Yehan at tumingin kay Yu Ziying na nasa ibaba. Panalo ka, kalmadong sagot ni Yu Ziying, inaasahan kong makita kung ilang baitang pa ang kaya mong lagpasan. Pagkasabi nito, tumalikod siya at nagtungo sa ikalimang battle platform. Samantala, tumingin si Yehan sa ikatlong battle platform. Sa mga oras na iyon, natapos na ang laban ni Ao Wachang at Aolay. Nakuha na ng ikapitong anak na si Ao Wachang ang posisyon sa ikalawang platform, habang natalo si Aolay. Bakit, gusto mo pa bang sumubok? Malamig na sabi ni Aolay, sabay sulyap kay Yehan. Kung nasa ikaapat ka na, mas mabuting tumigil ka na. Sa narinig, kalmadong sumagot si Yehan, hindi ikaw ang aking hangganan. Bakit ako titigil? Kay abangang walang katulad. Hindi ka ba natatakot na mamatay sa entabladong ito? Mayabang na tugon ni Aolay. Napakarami mong Saturday. Isang galaw lang ang kailangan para talunin ka. Sagot ni Yehan, at sa isang hakbang ay nawala siya sa ikaapat na platform. Sa isang kisap mata, nasa ikatlong platform na siya, at ang pamalo sa kanyang kamay ay walang awang bumagsak kay Aolay na halos hindi na makaiwas. Nagulat si Aolay, sobrang bilis ni Yehan na halos hindi niya ito napansin. Roar! Sigaw niya, at mula sa kanyang kamay ay biglang lumabas ang isang sibat, puno ng matinding puwersa ng isang Demon Emperor. Ngunit sa sumunod na eksena, ipinakita ni Yehan na para sa kanya, kahit ang kapangyarihan ng isang Demon Emperor ay kaya niyang talunin sa isang galaw. Rumble! Bumagsak ang matinding palo ng pamalo, at ang sibat sa kamay ni Aolay ay agad na natabig palayo. Ang kanyang matipuno at malapad na dibdib ang direktang sumalo sa atake. Tulad ng saranggolang naputulan ng tali, lumipad palayo si Aolay habang walang tigil na umuubo ng dugo. Sa sandaling iyon, halos tumigil ang mundo sa pagkakita kay Aolay na lumilipad at dumudugo.